tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ayon sa ulat ng misyon ng United Nations sa pagsubaybay sa karapatang pantaw sa Ukraine, ang Hunyo ang may pinakamataas na bilang ng mga sibilyang napatay at nasugatan sa loob ng isang buwan mula noong Abril 2022. Iniugnay ang malaking pagtaas na ito sa mas pinaigting na paggamit ng Russia ng mga malayo-ang armas laban sa mga lungsod na malayo sa pangunahing linya ng labanan. Batay sa datos na nakalap at napatunayan ng mga tagamasid ng UN, hindi bababa sa 200 at 73 sibilyan ang napatay at 1,900 at 70 ang nasugatan noong Hunyo. Dahil dito, umabot sa 1,376 ang bilang ng mga sibilyang nasawi sa unang 6 na buwan ng taon, habang 7,978 naman ang nasugatan. Mas mataas ng 37% ang kabuuang bilang ng mga sibilyang napatay at nasugatan kumpara sa unang 6 na buwan ng 2025. Mas mataas din ito ng 114% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Ipinapakita ng mga bilang na ito na sa halip na humupa, lalo pang lumalaki ang panganib na kinakaharap ng mga sibilyan sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ayon kay Daniel Bell, pinuno ng misyon ng UN sa pagsubaybay sa karapatang pantaw sa Ukraine, ang pinakahuling datos ay nagpapakita ng isang lubhang nakababahalang pagtaas ng bilang ng mga sibilyang nasasawi at nasusugatan. Sinabi niyang malaking bahagi ng pagtaas na ito ang dulot ng mas malawak na paggamit ng mga makapangyarihang armas, lalo na sa mga mataong lungsod. Kapag ginagamit ang malalakas na bomba, misil at drone sa mga urbanisadong lugar, tumataas ang panganib na tamaan ang mga gusaling tirahan, paaralan, pagamutan at iba pang infrastrukturang ginagamit ng mga sibilyan. Kahit ang mga pamilyang nasa loob ng kanilang mga tahanan ay maaaring malagay sa panganib kapag tumama ang pagsabog sa mga komunidad na malayo sa mismong larangan ng labanan. Tinukoy sa ulat na malaking bahagi ng pagtaas ng mga kaswalti ay dulot ng mga malayuang pag-atake ng Russia gamit ang mga misil at drone. Ang ganitong mga sandata ay kayang tumama sa mga lungsod na daan-daang kilometro ang layo mula sa pangunahing labanan, dahilan upang maging mapanganib maging ang mga lugar na dating itinuturing na mas ligtas. Sa pagsusuri ng UN, tumaas ng 60% ang bilang ng mga sibilyang napatay at nasugatan dahil sa mga malayuang armas mula Enero hanggang Hunyo kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ipinapakita nito ang mas pinaigting na paggamit ng armas na kayang tumama sa mga lungsod at komunidad na malayo sa linya ng labanan. Dahil sa patuloy na mga pag-atake, muling nanawagan ng pamahalaan ng Ukraine para sa karagdagang tulong militar mula sa mga kaalyadong bansa. Sinabi ng mga otoridad sa Kyiv na nahihirapan ang kanilang sistemang panangga sa himpapawid na harangin ang ilang mabilis na balistikong misil bago tumama ang mga ito sa kanilang mga target. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Ukraine sa mga bansa sa Europa upang makakuha ng mas maraming kagamitang panangga sa himpapawid. Ayon sa Kyiv, mahalaga ang mga sistemang ito upang maprotektahan ang mga lungsod, pasilidad ng kuryente at iba pang mahahalagang infrastruktura laban sa mga pag-ataking nagaganap sa araw man o gabi. Nakikipag-usap din ng Ukraine sa Estados Unidos tungkol sa karagdagang mga misil na panangga para sa sistemang Patriot. Sa kasalukuyang sandatahan ng Ukraine, ang Patriot ang pangunahing sistemang may kakayahang humarang sa ilang uri ng balistikong misil bago pa tumama ang mga ito sa mga lungsod at mahalagang pasilidad. Samantala, ibang uri ng panganib ang kinakaharap ng mga sibilyang naninirahan malapit sa linya ng labanan. Ayon sa ulat ng UN, ang mga drone na maikli ang abot ang naging pangunahing sanhi ng pagkamatay at pagkasugat ng mga sibilyan sa mga bayan at pamayanang malapit sa aktual na labanan. Sinabi ni Daniel Bell na ang patuloy na presensya ng mga drone ay lubhang nagpabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Marami ang natatakot lumabas ng kanilang tahanan dahil hindi nila alam kung kailan maaring lumitaw ang isang drone at kung sino o ano ang maaring puntiryahin nito. Ikinuwento ng ilang sibilyang lumikas mula sa mga komunidad malapit sa labanan na pakiramdam nila ay palagi silang minamasdan o tinutugis. Maging ang pamimili ng pagkain, paglalakad ng aso, pagbibisikleta, pagtatrabaho sa bakuran o simpleng paglabas ng bahay ay nagdudulot na ngayon ng matinding pangamba. Maging ang paglalakbay ng mga pamilya patungo sa mas ligtas na lugar ay puno ng panganib. Para sa maraming residente, ang ugong ng drone sa himpapawid ay sapat upang magidulot ng matinding takot at pagkabalisa.
Ipinapakita nito na ang epekto ng digmaan ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na pinsala, kundi pati na rin sa pangmatagalang takot na nararanasan ng mga sibilyan. Nagpatuloy ang matitinding pag-atake hanggang Hulyo. Ilang malalaking pagsalakay sa Kyiv at iba pang lungsod ang muling nagdulot ng maraming nasawi at nasugatan. Gayunman, patuloy pang sinusuri ng mga autoridad at mga tagamasid ng UN ang kabuang bilang ng mga biktima upang matiyak na tama at mapatutunayan ang mga datos. Isa sa pinakamalulubhang insidente ay naganap noong ikalawa ng Hulyo nang salakayin ng Russia ang Kyiv. Hindi bababa sa 30 tao ang iniulat na nasawi matapos tamaan ang mga gusaling tirahan at iba pang bahagi ng lungsod. Kabilang sa mga biktima ang 5 miyembro ng isang pamilya na sabay-sabay na nasawi nang gumuho ang kanilang tahanan. Kabilang sa mga nasawi sina Tetiana at Yuri E., ang kanilang 15 taong gulang na anak na si Sofia, ang 23 taong gulang nilang anak na si Nikita, paratang kasintahang nakatakda ng pakasalan ni Nikita. Nakaligtas naman ang matandang ina ng pamilya ngunit nawala sa kanya ang halos buong mag-anak sa loob lamang ng isang gabi. Sa isang mensaheng inilathala sa social media, nagbigay pugay ang malapit na kaibigan ng pamilya na si Ala Melnichuk sa mga nasawi. Partikular niyang inalala si Nikita, isang kabataang dati nang nagtagumpay laban sa malubhang sakit na cancer noong siya ay bata pa. Nakatakda sanang ikasal si Nikita sa kanyang kasintahan sa kalagitnaan ng Hulyo. Gayunman, kapwa sila nasawi nang tumama ang pag-atake sa tahanan ng pamilya. Ang kanilang mga plano para sa pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya ay biglang nagwakas dahil sa digmaan. Ayon kay Melichuk, hindi lamang mga kakilala ang pamilya, kundi mahalagang bahagi rin sila ng kanilang komunidad. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng matinding dalamhati sa mga kaibigan, kapitbahay at iba pang taong nakakilala sa kanila. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga sibilyang namamatay at nasusugatan sa Ukraine ay nagpapakita ng lumalaking epekto ng digmaan sa mga ordinaryong mamamayan. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap tungkol sa posibleng solusyong diplomatiko, milyon-milyong sibilyan ang patuloy na namumuhay sa ilalim ng banta ng mga misil, drone at iba pang armas. Para sa mga pamilyang apektado ng labanan, ang pinakamahalagang hangarin ay hindi lamang ang pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake, kundi ang pagkakaroon ng pangmatagalan at makatarungang kapayapaan. Hanggat nagpapatuloy ang digmaan, mananatiling nasa panganib ang mga sibilyan sa mga lungsod at komunidad sa buong Ukraine.